Hi po, mother pa rin po ng Bulacan. Muli po akong sumilip sa inyo para ako inyong maintindihan. Ang aking pong pagpapahayag ay isang pagsubaybay sa mga tao na kung bakit ako naririto sa Facebook at ginagawa ko po ang obligasyon ko araw-araw. Ngayon, sa pamamagitan po ng aking pagkaupo ngayon na April 18, 2026, para po ba maintindihan ng mga tao ang kanilang nararapat gawin. Kasi dito po sa pamamaraan na ito, ang mga tao ay matuturuan po kung ano ang disiplina at kung ano ang nararapat gawin. At kung ano rin po ang ibubukas sa bibig sa kapwa. Hindi po nararapat na ang isang tao magsasalita ng walang kapararakan. Kinakailangan po na pagbubuksan ninyo ang bibig ninyo, may halaga. Number 1, pag kayo tinatanong, sasagot kayo. Pero pag hindi kayo tinatanong, huwag kayong sasagot. At doon po nakasaad na, huwag kayong hahatol ng hindi kayo mahatol. Doon po kasi sa paraan na yon na magbibigkas kayo ng hindi magandang salita. Doon po nakukuha, nagagraduhan ang uri ng isang tao. Kaya po sa araw na ito pong araw na ito, talagang sinikap ko para maipaliwanag sa inyo ang mga nararapat gawin. Ang tao po, kinakailangan ang buhay ay madugtungan, hindi po iksian. Kasi kapag ako'y pinakinggan nyo at namnamin nyo ang aking sasabihin sa inyo, marami po kayong matututunan. Kapag kayo naman po nag-isip, marami pong dadagdag sa inyong isip. Ang number 1 po natin ngayong gawin ay ganito. Luminya na po tayo sa tawag ng Diyos. Kasi bukas makalawa po, tayo tatawagan doon. Mainam po yung tayo nakapaghanda. Kung ano man po ang nagdaan sa buhay natin, hindi po pag-uusapan niya. Kasi walang isinilang na perpekto. Ngayon, dito sa akin pong paliwanag sa araw at oras nito, April 18, 2026, ngayon ko po bubuksan ng inyong mga isip. Yung pong mga nagsasalita ng hindi maganda, ngayon ko po sila tuturuan. Mga kapatid, hindi pa lang ninyo alam at kayo ay kulang pa sa edad. Kahit kayo marunong ang English speaking at kung saan kayo nakararating at malalaking sasakyan ang inyong sinasakyan, meron kayong kulang. Walang iniwan sa isang tahanan. Hindi baling maliit ang tahanan. Tao naman ang nakapaloob sa loob ng tahanan. Aanin mo ang malaking palasyo kung ang nakatira naman ay kwarto. Ngayon, i-translate po natin sa buhay ng tao. Ngayon, naririto po ako sa inyo, nagpaliwanag at hindi po kayang burahin. Ang aking pong mariing paliwanag sa araw at oras na ito na St. Joseph po ang aking dinadala. Ito po ang ating highest father. Ipinakikilala ko po ito sa buong daigdig. Kasi po, nang ako bigyan ng pagtulog ng 4 na gabi at 5 araw, ito po ang unang nagpakita sa akin, mga kapatid. Siguro, dito pa lang kayo, madalang itong ganito. Hayang po ang design ng aking pinatulog. Hayang po inang birhen, hayang po mahal na Jesus. Hayang po ang kabundukan. Kaya po kung sakali, ngayon ko po inilantad ang aking lugar sa inyo. Kaya nakamiti ako sa inyo na kung ano man ang inyong nagdaan, wala na po tayong pag-uusapan. Ang ating pong gagawin ang may wagang pagbabago. Kasi po, kahit po tayo nagkulang noong araw at ngayon naman po lumapit tayo ng sagad, mas taik po yung puntos. Naintindihan niyo ko? Okay. Kaya kung ako man po nagbalik sa inyo sa araw at oras na ito, heto po ang lugar ng St. Joseph Chapel ng Mother pa rin. Maralit ang bahay dalaminan. Pero 4 na taon nang gumugusal. Kaya yung mga hindi pa ako kilala, eto na ako ngayon. Ngayon niyo ako
makikilala sa aking ginagawa. Kasi sa araw na ito, pakikilala ko po para ang tao magkaroon ng duktong buhay. Ito pong langis na ito po ang itsura ng mga langis na ginagamit. Kapag po ang sakit mo prostate, ganito po karaming langis ang ginagamit ko. 15. Pag po colon, 10. Pag po ito sa balat, ito lang po, kanya-kanya po itong gamit. At ang number 1 po natin gagamitin, dito po sa akin, gumagamit po ng alcohol. Gumagamit po nito, 20 by 30. Ang isang tao gumagamit ng 2 bag na ganito, 20 by 30. Ito po, kaya kung kayo po ay pupunta sa akin, mag-ayos po kayo. Bibili po kayo ng kandila bago po kayo magpunta sa akin. Magtulos muna kayo sa inyong bahay na kayo ay mapabilang sa mapapagaling. Kandila po. Kayo, bago pumunta sa akin, magpupunas kayo ng tubig na may asin. Kaya marami po akong obligasyon ngayon para sa inyo na hindi po narinig nyo lang ang pangalan ko, nagtakbuhan na kayo dito. Ngayon po, meron na tayong disiplina. Kayo po, magdadala ng tuwalya. Ayan, ang isang tao pwede na 3, pwede 2. Pwedeng luma, huwag na kayong gumastos. Ngayon, heto naman po, na kung ito'y matututuhan ninyong gamitin, heto po ang ginagasto sa nating water bottle. Palakpakan niyo. Ngayon, heto naman po ang ginagamit natin na lalagyan ng langis para sa puwerta. Ito po, pag po ito, umorder kayo, ito po gagamitin nyo sa puwerta ng mga babae na mayroong mga mayoma na hindi maihi, hindi matae. Meron naman po isa pa rin dito na ginagamit. Ito po. Kaya kayo, mag-isip muna kayo bago kayo pumunta dito. Sagot kayo. Opo. Meron din po ginagamit ito dahil sa kahabaan po ng kayo po mismo, pag ito po'y napag-aralan ninyo, gawin ninyo sa katawan ninyo. Pero hindi nyo pwedeng gawin sa kapwa ninyo. Sagot. Opo. Kasi ang sarili nyo, nararamdaman nyo. Opo. Ano man ang mangyari sa inyong katawan nyo. Opo. Kaya nga po, ngayon po, nagsumigasig na po akong ipakita sa mga tao. Buhat ngayon, wala na kayo itatanong sa Facebook na magkano ibabayad. Hindi po ganyan yan. Huwag na po kayong magtatanong sa Facebook na magkano ibabayad. Kung kayo may pera, magdala kayo at makiramdam kayo. Pero yung ako tatanungin niyo isang nananahimik dito, tatanungin niyo magkano magbabayad, hindi naman po ako naghahanap buhay. Para po marinig nyo, hindi po ako nanggagamot para maghanap buhay. Ako po susubaybay lang sa mga tao na hindi baga nila naaarot. Kaya po, tabi po, sa araw po na ito, nagpaliwanag po ako sa inyo na ang aking pong panggagamot marami pong obligasyon na gagawin ninyo. Hindi po ito gamot na padakma-dakma. At bago ko po kayo gagamutin, hiyaharap ko po kayo sa altar. Pag kayo naman po natapos, iyaharap ko rin po kayo sa altar na kayo, tapos na. Hindi po ba kayo natutuwa sa isang katulad ko na ginampanan ko ang dapat at nararapat para sa tao? Na yung mga may diabetes na yan, may pero wala pwede kayong manggamot sa sarili ninyo. Ano pa hanapin niyo sa akin? Na ganun ang gawin nyo, ganun ang gawin nyo, ganun ang natagpuan ko. Na kung kayo may sugat, mga nananawagan ako sa buong mundo. Kapag kayo may sugat, lalo sa paa, huwag nyo nang pahabain, huwag nyo ihasa yan sa doktor. Kayo mismo maghugas ng tubig na may asin, daong bayabas. 4 na beses nyo lalanggasin sa maghapon ng inyong sugat. Tandaan nyo mga kapatid, madaling matulog. Kasi hanggang naaalis yung linagdahan-dahan na yan, at saka kayo uminom ng langis. Hindi
hindi po kayo nabuhay ng kayo ay mapiperhisyo. Madadagdagan po ang buhay nyo dahil mawawala po sa inyo ang pag-isip. Kahit konti lang po ang kitain nyo, sapat na yan. Kaya po sa araw na ito, na ipinaliwanag ko po sa inyo ang mahiwagang mga pagdarasal at ang akin pong naibibigay sa mga tao. Pag po kayo ay nagpunta dito, wag po kayo manghinayang sa kandila. Dahil ito pong kandila na ito, hindi sinisindihan. Meron naman pong kandila at sinisindihan. Ang ibig sabihin, ako lang po ang nakadiscovery na tayo pala ay may kandila ng buhay. Kapag kayo ay may kandila ng buhay, hindi nyo nasisindihan, hahawakan nyo lang. Magdarasal kayo sa Diyos para marating ninyo ang inyong isipan na maliwanag. Ang dadasalin niyo po sa kandila ninyo, kayo na po bahala sa aking pagkain. Tulungan niyo po ako sa problema. Yung po kapitbahay, hindi masyadong mainit ang ulo sa akin. Ako po'y namamasukan, mainit po ang ulo sa akin ng security guard. Kayo, dito kayo magdadasal. Yung pong aking asawa, iniwanan na ako. Kaya kayo iniwanan, hindi kayo naliligo. Kaya kung kayo, dapat sa lagi kayong mabango. Mabuti kayo laging kausap. Hindi kayo ginagawa niyo usisa ng usisa, selos ng selos. Lagi kayo parang amo, hindi nabuhay ang tao na kayo masyadong servisyohan. Kaya ang aking sermon ngayon sa inyo, bakit kayo pinagtampuhan ng asawa ninyo? Siguro hindi kayo naliligo. Siguro pag dadating ang asawa niyo, mura kayo ng mura. Manong ipag-ahin niyo ng kape at pakainin niyo o pagod na pagod ka ba? Kaya ngayon, marami po akong binago. Nanggamot man po ako, sa publiko po ako nanggamot sa araw at oras na ito. Kung wala pong pera dumadating, huwag po kayo maniniwala na wala na kayong pera habang araw. Darating po. Kung ngayon na ituyo, bukas sariwa. May dadating. Kaya iyan, biyaya sa atin ng Diyos. Kaya pumalakpak nga kayo, di ba? At sinabi kayo, hindi yung mga nasa ibang lugar pupunta na dito, halaman lang dala, may dalang 500 doon pala sa ubus na. Pagkain man lang walang ibayad. Kandila man lang walang Ngayon ganito, pag kayo pupunta sa isang lugar, kahit saan lugar, paghahandaan nyo nang hindi kayo ipit na ipit. Hindi yung naroroon kayo, hindi nyo wala na pa kayong gasolina. Ngayon, ang mother pa rin po ng Bulacan, kinakailangan kung kakausapin ninyo, kayo ay nakahanda. Hindi po basta-basta yung kayo sugod na dyan. Ngayon na ako'y nagsalita ng ganito, mapag-aaralan ninyo ang mga bagay-bagay. Hindi lamang po ito dadalhin ninyo. Meron pa po kayong dadalhin Vicks, meron dadalhin tissue, may dadalhin kang guantes. Kasi po, ang aking panggagamot talagang paglilinis ng bituka. Ang aking pong ginagamot naka-detalye na sakit ninyo, wala akong pananagutan sa inyo. Kaya kung sakali man po na in-explain ko sa inyo sa araw at oras na ito, buklatin nyo na lang po yung April 18, 2026 at naroroon na po lahat ng disiplina. Lalo-lalo na po yung may mga sakit sa bato, huwag niyo pabayaan kayo laging dinadialysis. Uminom kayo ng tubig, pagkatapos uminom kayo ng langis, pagkatapos kung kayo nakikinig sa akin, mag-aral kayong maglabatiba, pag-aralan nyo lahat ito. Ito, malaya na itinuturo ko sa inyo na kung kayo nanggaling dito, pag uwi ninyo, uwi niyo labatiba, kayo na ang maglalabatiba sa pamilya ninyo. Hindi ba kayo natutuwa na para akong nagturo sa inyo na yung aking nalalaman sinabi ko sa inyo. Dahil tandaan nyo, mahirap po ang mabuhay. Para umidad kayo ng kasigidad ko, marami po kayong pagsubok. Mahirap. Mag-aral lang po, maganda rin ganun, napakahirap. Kaya po ngayon, ako po nagagalak na magpaliwanag sa inyo na ang aking ginagawa hindi po laruan. Hindi po laruan yan. At ang aking pong paalala sa inyo sa araw at oras na ito, pag po kayo medyo nanghihina, kumuha po kayo ng isang kutsarang asukal. Yun ang lalabo ang mata nyo. Kuha po kayo, lalo yung humihina ang pananaw. Kumuha po kayo ng isang kutsarang asukal, hindi po mga sasama. At ito po ang gamot sa nagkukulaps. Tandaan niyo po yan, mga panggagamot na ibinibigay ko sa inyo. Kaya nagagalak po akong magbalita sa inyo. Ang ginagamot ko po dito hanggang 30 po isang araw. Ngayon, itong araw nito, palagay ko po lahat ng magdadaan sa Facebook,
marami po kayong matututuhan. Maghanda na po kayo ng langis sa inyong tahanan. Ha? Ang ganito naman po paglalagis yung hindi marurunong. Magpili po kayo sa mga nagtitinda ng yun, yung lalangisin. Papili kayo ng 10 na lalangisin, pakayod ninyo, ilagay nyo sa kawali, magiging langis na po. Lahat ng tahanan, kasi po ang aking pong nalalaman, hindi po makasasama yan ng mantika. Gamot po yan, basta sinabi niyong gamot. Hindi po tumitinig sa loob yan. Pag ininom niyo po yung langis, langis din po ang lalabas sa inyo. Ito po kasi na pangkasalukuyan na aking ginagawa na langis. Ito na po ang aking pinanlilinis sa bituka, may paparaan. Kaya po, kung ako'y matututuhan yung kausapin, patuturuan ko po kayo. At pag po kayo may karanasan, marunong na kayo. Pero po sa larangan ng paggagamot, mahirap po ang magdunong-dunungan. Hindi nyo alam po saan nyo sasaksak yung labatiba. Baka masaksak sa ihian ay mapuno eh, hindi mabas. Sagot kayo, kaya kinakailangan, hindi po masama ang magtanong. Pag po yun ay napag-aralan nyo, ang pamilya ninyo, alam nyo na. Diba, nakatutuwa na kayo payuhan ko. Lalo-lalo naman po sa mga bata. Yung pong mga batang, mga bagong mga 3 taon, eto po ang ginagamit yan. Hindi na po kayo magugulmihanan, hindi magkakaroon ng kumbulsin ng mga bata. Lagyan nyo po ito ng maligamgam na tubig, or kung gusto naman nyo at kayo napeperahan, langis po ilagay nyo, lalabas din po yun. O palakpakan nyo, diba? Marami kayong natutuhan sa aking pagbabago ng gamutan na hindi tanong ng tanong. Huwag nyo nang uulitin yun. Tingnan nyo na lang yung Facebook. Naroroon na ang location. Ito po ang aking address. Sa ano naman po. Sana po, maunawaan nyo ko. Dahil kasi ako lang po ay nautusan na marami naman, wala naman ako masamang ginagawa. Nais ko lang po, madugtungan ang buhay ninyo. Hindi po umiksi, hindi po iiksi ang buhay ng pumupunta dito. Bagus po madudugtungan. Lalo pag po natutuhan yung paglalangis sa matres ng kababaihan. Napakaganda po niyan. Kaya hindi ko na po pakahabaan at babasahin ko na lang po ang mensahe ngayon. Ito po mensahe ngayon. Kayo ay pinulong ko. Mga anak ay ganito. Ang isipin na lamang nyo kung paano kayo mabubuhay bilang tao. At buhat sa ngayon, pag-aralan ninyo ang sobrang kapresyo, ito'y tigilan na ninyo. Kaya malalim din mga anak ang aking ibinalita sa inyo. Ang tunay na liwanag ang Diyos ang patnubay sa tao. Kaya kung kayo'y nakarating dito, ito winika ko sa inyo. Sumungaw ako sa inyo sa Bulacan. Magpakaayos kayo. Huwag niyong tatalikuran ang pamilya niyo. Pagyamanin niyo ang lahat ng bagay. Unawain ninyo ang lahat na tunay na karapat-dapat ng ang lahat ng banayad na pag-iisip pumunta sa inyo. Yun po ang mensahe ngayon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Liwanag ng Espiritu Santo. At dinadamay ko po lahat yung mga may sakit. Dagdagan nyo ang dasal. Ang Diyos ang namamagitan. Salamat po, Mother pa rin ng Bulacan, Facebook, YouTube, Mother pa rin. Tasagam. Bye-bye. Salamat po. Ba't hindi ka suminyas?